Bumalik sa kwarto, may makakakita mamaya. Walang problema. Walang tao. Azim. Nieves na. Maliit na selyo. Maaari mo bang sabihin mo ulit na gusto mo ako? Azim. Gusto kita. Sobrang gusto. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Wala. Yung bulaklak sa tabi ng kama mo, maganda naman ito. Hindi dapat magkaroon ng mga bakas sa mesa. Nilinis ko na ang lahat. Baka ilipat ang mesa sa bakuran. Alam kong medyo walang laman ang iyong studio. Huwag kang magsalita. Wala kang trabaho ngayon. Ngayon ay aking honeymoon leave. Kung hindi, sasamahan ko si Ginang Song. Pumunta ka na sa klase. Maligayang pagdating, Ginoong Song. Anong nangyari sa buong biyahe na ito? Taas-taas ang papansin ni Madam Song. Sobrang taas talaga. Okay lang naman. Lahat ng mga lalaki, laging bumabati sa'yo. Pero hindi naman talaga. Guru ko. Gusto kita. Simula ngayon. Sisimulan kong ligawan ka. Classmate Pong. Nakalimutan kong ipakilala sa iyo, itong Ginoo sa tabi ko, Guru ko. Nagtataka rin ako kung sino siya. Gusto kita ng 1 taon na. At hindi ko pa nakita na may kasama kang lalaki, na kasing lapit nito. Siya ang asawa ko. Ginoong Fu, wala akong pakialam. Maaari kitang hintayin. Kapag nagsawa ka na, hanapin mo lang ako. Ako'y bata at malakas. Dapat lang akong karapat dapat sa'yo. Ang apelyido mo ay Pang. Paano mo nalaman? Mukha kang katulad ng lolo mo. Medyo magkamukha sila. Ayon sa antas ng pamilya, kailangan mo akong tawaging Tiyo 7. Tawagin mo siya, Tiyahin. Ikaw si Ginoong Song. Tawagin mo akong Tiyo 7. Nagmamalaki ka pang manligaw sa Tiya 7 mo. Matapang ka ah. Hindi ko rin alam. Nag-asawa si Guru ko. Hindi ko rin alam kung sino ang kanyang asawa. Si Ginoong Song pala. Ngayon alam ko na. Gusto ko talaga si Guru ko. Siya rin naman, ay nag-asawa lang din naman talaga, kahit na ikaw ay aking tiyuhin. Hindi mo, maaring maging ganito ka walang katwiran. Ako. Nagseselos na si Ginoong Song. Ako. Medyo. Si Ginoong Song. Pupunta ka ba sa klase ko? Oo, pupunta. Gusto kong makita. Si Ginang Song sa kanyang klase. Umalis na. Mga estudyante, itong likha ng kalikasan, ay ang guro natin ngayon.
Kahit na ang nakikita natin ay parehong tanawin. Ngunit, sa ating iba't ibang komposisyon at pagpili ng kulay, maaaring bumuo ng iba't ibang estilo ng sining. Realismo ng tanawin, hindi naglalayo ng katumpakan tulad ng litrato. Pwede tayong kumuha ng sarili nating pintura para sa ating sariling likha. Subukan ninyo. Boss, dumalo ka ba para makinig kay Guro Fu ng leksyon? Oo. Pulo, maupo ka. Wag na. Salamat, kaibigan. Sige nang. Po ay nasa paaralan. Palaging sikat ba siya? Siguro po ay isa sa mga guro sa aming paaralan. Pinakasikat na guro dito sa paaralan. Nandito ka para makinig kay Ginang Fu, yung leader na nagtuturo, kaya siguradong dapat mong bigyan si Guro Fu ng mataas na marka. Sobrang popular ni Guro Fu, lagi siyang ubos ang slot sa klase niya. Siguradong. Siguradong. Magaling talaga magturo si Guro Fu. Maganda ulit si Guro Fu. Hindi ko inakala na ganito karaming tao ang papasok sa klase ngayon. Sobrang sikat ni Guro Fu. Bilang isang kamag-anak, ikinararangal ko. Para sa ikaw na naman ang nagastos. Ginoong Song. Kung may pagkakataon, pwede ka ring pumunta sa Song at makita ko. Ginoong Song. Pakiramdam ko parang nagdiriwang ako ng araw ng mga bata. Maliit na selyo. Maligayang araw ng mga bata. Zing, kailan mo gustong pakasalan ako? Kung sasabihin ko, noong napakatagal na nakaraan. Basta sabihin mo lang, maniniwala ako. Maliit na selyo. Ang bait mong bata. Babalik ako para bigyan ka ng gantimpala. Anong gantimpala? Sekreto. Bakit biglang naisip maglaro ng mga selyo? Ngayon si Guro Fu, hindi ba nag-iwan ng takdang aralin sa klase? May hindi ako maintindihan. Gusto kong tanungin si Guro Fu. May tanong ba si Gakyeso? Nagtataka ako tungkol sa selyo na ito. Pagkatapos nitong madumihan ng pulang tinta, ipapahid sa balat ng tao. Magiging katulad ba ng pagpinta sa puting papel? Na malinaw ang kulay. Marahil nga. Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi ba't nangako ako ngayon? Nabibigyan si Ginang Song ng gantimpala. Kung ganoon, bibigyan kita ng isang maliit na pulang bulaklak. Paano? Magpigil ka. Kahapon, nagpigil na ako. Bumalik tayo sa kama. Huwag magmadali. Wala pang ibinigay na maliit na bulaklak sa'yo. Kailangan pa nating pumunta sa lolo bukas. Magandang umaga, Ginang Song. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Ayos lang. Ikaw,
Buti na lang. Nanghihina ang mga binti. Lumapit ka. May itatanong ako sa'yo, walang paligoy-ligoy. Lahat ay nakikinig kay Ginang. So, dahil ba sa sinabi ng estudyante kahapon, na iyon, nainis ka? Anong sinasabi mo? Mas maganda kung si Madam Song ang magpaalala sa akin, yung tungkol sa paaralan, na nagmahal ka sa akin, na mas bata ako. Pag tumanda na ako sa ilang taon, maghahanap ka na ng iba, sa kanyang kabataan at lakas. Ang galing talaga ni Ginoong Song sa alaala. Karaniwan, mas pinapahalagahan ko ang tungkol sa aking asawa, mas binibigyang pansin ko ang mga bagay tungkol sa kanya. Sige na. Di na kita tinitirahan. Magising ka na, maghanda kumain. Kailangan mo pang pumunta sa lolo. Pumunta ka kay lolo. Lolo, bakit hindi ka pumunta sa amin at magstay ng ilang araw? Maganda ang paligid namin, makakabuti ito sa iyong kalusugan. Ayaw kong pumunta kahit saan, gusto ko lang na nandito, para makasama ang lola mo. Kaya't magstay tayo dito ngayong gabi, para makasama si lolo. Noon, ako at ang lola ni Chingyin, tuwing taon ay lumalabas para maglakbay. Noong panahong iyon, maliit pa si Chingyin, sumama ka rin sa amin tumakbo. Ang hirap na nito sa batang ito. Kung makasama ko lang si lolo at lola, hindi ko mararamdaman na mahirap. Anong nangyari? Ayos lang ba? Huwag mag-alala. Bakit biglang naging mainit ang ulo? Lolo, ako ang nagdala ng masamang impluwensya kay Chingyin. Saan ka naman nagdala ng masama? Ikaw ang sobrang nagprotekta sa kanya. Tingnan mo. Araw-araw ay walang alalahanin, parang isang bata. Lolo, hindi ba't magandang bagay ito, lolo? Magandang bagay. Ibigay. Buksan mo ang bibig mo. Sige, magpatuloy kayo. Lalabas ako sandali. Sige. Ay. Nalito ka sa laro. Lolo, ako'y hindi magaling sa aking sining. Hindi ito dahil sa kakulangan sa galing, kundi dahil ang tao ay nasa ibang mundo na. Ikaw, magsimula ka ng maghanap kay Chingyin. Salamat, Lolo. Alzing, marunong ka bang mag-ayos ng bulaklak? Subukan mo. Alzing. Ginang, so, naglalaro ka ng apoy. Anong nangyari? Baka nawala na ang maliit mong regalo. Dumating na ang regla. Sandali lang. Ano ito? Si Ginoong Song ang sariling nagluto ng himukaw. Mapait. Magpakabait, buksan ang bibig.
Halika. Huling lagok. Uminom ka pa. Maging masunurin. Kamusta? Mas mabuti na ba? May kaunti pang sakit. Kailangan mong magpakatatag sa kasal bukas. Walang anuman. Sa wakas ay, naghintay si Lolo sa araw na ito. Napakaganda. Qingyin, HMM. Sa wakas ay naisip ito ni Lolo. Ang pang-adorno ng ibon na ibinigay ni Azing sa iyo, bakit ito parang pamilya? Ito ang dot ng iyong lola noong panahon niya. Nawala ito ng iyong ama. Hinahanap ko ito ng kalahating buhay. At nakahanap pa si Azing. Talagang naghirap si Azing para sa iyo. Sobrang pinagsikapan niya ito. Nakita ang ibinigay niyang pang-adorno sa iyo. Lolo, talagang nakapagpahinga na ako. Ang iyong lola. Nakita rin na ikinasal ka na. Huwag kang umiyak. Araw ng kasiyahan. Nabasa ang iyong makeup sa pag-iyak. Hindi na maganda ang itsura nito. Lolo. Azing. Lolo, ngayon. Ipapasa ko na sa iyo ang Qingyin. Alagaan mo siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Lolo, umalis na. Masakit sa puso. Azing, bakit hindi mo sinabi sa akin na ang sukli na iyon ay kay lola ko? Natakot ako na sabihin ko sa'yo, magdududa ka sa akin, matagal na kitang pinagnanasaan. Hindi mo man lang alam, nang sinabi ni Lolo ang salitang iyon. Gaano ako kasakit sa puso. At gaano ako kasaya. Sa totoo lang, ito lang ang natagpuan ko, yung sirang tanso na sukli. Hinahanap ko ang manggagawa para ayusin. Umaasa akong isang araw, maibabalik ito sa tunay na may-ari. Noong araw ng pagkuha ng lisensya, ibinigay mo ito sa akin, ngunit hindi ko alam. Ayos na, tisi ko. Pasensya na at hindi ko agad sinabi sa'yo. Mahal. Asawa. Mahal, mahal. Asawa. Nandito ako. Ginoo. Anong nangyari? Ginoo. Nanggugulo ang ikalawang binata sa kasal. Gusto ni Song Zian na mamatay. Gusto ng ikalawang binata na pumasok sa silid ng bagong kasal. Ngayon ay kontrolado na. Naiintindihan. Pupunta ako mamaya. Si Song Zian nitong mga nakaraang panahon ay medyo tahimik. Bakit biglang nagkagulo? Kamakailan lang ay may iniimbestigahan siya. Marahil ay may nahanap na siya. Ang biyenan ay lihim na, nang uudyok sa iyong relasyon sa kanya. Sasama ako sa'yo. Anong problema? Harapin natin ito ng magkasama. Sige. Qingyin. Gusto kong makipag-usap sa'yo ng pribado, Song Zian. Ngayon ay, ang kasal ko at ng iyong tiyuhin. Bakit kailangan mo pang magdulot ng gulo ngayon? Hindi mo ba kayang tanggapin si Qingyin? Talagang mahal kita. Napaloko ako ni Fu Wensheng. Sinabi niya sa akin na, nagmemit ka sa ibang lalaki, para sa isang date. Song Zian,
Noong una, bigla kang naging malamig sa akin. Sinabi ko na sa iyo, ang tungkol sa relasyon ko sa aking ama. Sinabi ko sa iyo kapag may nangyari, walang dapat itago, pero nagawa mo ba iyon? Sa nakaraan, kahit sino ang tama o mali, ay tapos na. Ngayon, kasal na ako sa tiyuhin mo. Dapat mo na akong tawaging tiya. Hindi ko magagawa. Ako ang nagkamali, kasama ka ng ibang lalaki, kaya pinabayaan mong saktan ka ni Jangwo. Pasensya na, Qinglin. Nalaya ka. Maaari kang makaganti kay Fu Wensheng, ngunit ang pinsalang idinulot mo sa akin. Hindi ko kailanman mapapatawad sa buong buhay ko, Qinglin. Maaari akong humingi ng tawad. Maaari akong magbayad ng utang na loob. Maaari mo bang huwag magpakasal sa aking tiyuin? Song Zien. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na sabihin ang salitang ito, Tiyo? Siyang-siya ka sa kahirapan ng iba, dapat alam mo. Matanda ka na. Mga kalokohan mong ginawa, kailangan mong harapin. Pasensya na. Ibigay kay Song Zien, dalhin mo sa bahay ng magulang niya, kung may susunod pa. Pumunta ka sa dagat at pakainin ang mga isda, oo. Magmadali at mag-ayos ka na, nabuo na ang makeup mo. Tapos na. Babalik tayo sa bahay, maghahalikan pa tayo, Alzing. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Lolo, iniinom namin ang inuming ito para sa iyo, Alzing. Salamat, Lolo, okay. Sama-sama tayong lahat. Tayo. Salamat sa lahat. Okay, sabay tayo. Huwag kayong magpapahinga. Tao-tao, tawagin mo. Tiyo. Sasha. Maligayang bagong kasal. Salamat. Tulungan mo akong alagaan sila magkaanak kagad. Bakit ang iniinom ko ay juice? Ikaw ay iniinom ng alak. Dahil sobrang saya ko ngayon, talaga namang masaya ako. Ginang, sobrang saya ko. Nais kong iparating ang lahat ng pagbati nila, kunin na lahat. Mas mabuting huwag nang uminom, kaysa sa pagbati, mas mahalaga ang kalusugan. Sige. Ako kasi, palaging sumusunod sa sinasabi ng misis, hindi na ako iinom. Ayos na ito. Halika. Tayo, 3 tao sa pamilya, ay magbigay galang kay Lao Chi. Silang mag-asawa. Ikalawang kapatid at kapatid na babae. Congratulations. Salamat, ikalawang kapatid. Salamat, ikalawang kapatid. Hindi madali ang pagsasama ninyo ni Old Seven. Sa hinaharap, kailangang magmahalan at magtulungan kayo. Zien, tawagin ang tao. Oo nga. Bumabati kay Tito. Tita. Tingnan mo itong batang ito. Nakita mo na nagpakasal ang maliit mong tito. Di na makapagsalita sa sobrang tuwa. Ang pagmamahalan ng maliit mong tito at tita. Sa susunod na taon, magkaanak kayo ng kapatid. Masakit ang ulo. Sopas pang galing sa inuming nakainom. Ang bait mo talaga. Uminom pa ng isang higop. Huling higop na ito. Maraming salamat, Ginang Song. Ang iyong gamot pampagising. Sige, tutulungan kitang ay masa. Naikasal kay Ginoong Song. Para akong nakakita ng isang yaman.
Ilang taon na ang nakalipas. Nakita ko, isang perlas na natatakpan ng alikabok. Itinatago ko ito sa lahat. Tahimik na. Dalhin mo ito pauwi at itago mo ng maayos. Anong ginagawa mo? Jingyu. Nang alas 9 na. Panahon na para magpahinga. Ngayon ay ang ating bagong kasal na gabi. Hindi pa ako naligo. Sabay tayo. Ayaw ni Ginoong Tiya. Sige na nga. Ibig sabihin nun. Sige na, pumayag na. Azing. Pakitingnan nga ako, anong tingin mo sa kulay ng lipstick ko? Binobola lang kita. Maliit na tatak. Kung gusto mo, pwede nang hindi naburahin. Ganong kaimportante kay Mr. Song ang itsura, talagang lalabas na may lipstick mark. Nakita nila. Sasabihin lang nila na magkaibigan tayo na mag-asawa. Lumang bahay, masyadong komplikado ang pagpasok sa talaan ng angkan. Mrs. Song, mahihirapan ka. Kapatid na bunso, huwag mo nang bumaba. Umuulan ngayon. Basa ang lupa. Huwag mong hayaang mabasa ang iyong mga paa. Masamang omen. Kumusta, ate? Kahapon, masyadong nagmadali ang kasal. Hindi ko rin naobserbahan ng mabuti. Ngayon, nang makita ko si Bienan, talagang napakaganda niya. Hindi nakapagtataka na si Azing. Hindi siya nag-asawa ng iba kundi ikaw. Umuulan na. Yakapin kita papasok. Medyo masalimuot ang seremonya, pero sandali lang ito. Mag-asawa na nagmamahalan, uminom ng sabay na alak. Salamat sa inyong lahat. Buksan ang tanggapan ng pamilya. Tino, ako na ang gagawa. Ang nakababatang henerasyon ay nagdadala ng pagbati, si Zian. Naway hindi mabaygo ang nakababatang tiyuhin sa mabuting tao, palaging pareho. Salamat sa iyong pagbati. Tinuturing kita na parang mahalagang bagay, tinuturing na kayamanan. Paano ko siya mabibigo? Ako at si Azing, tiyak na magmamahalan hanggang sa dulo. Hindi niya ako bibigwin, hindi ko siya bibigwin. Naway magkaanak na agad si Uncle Chi at Auntie. Sana'y magkaanak na kayo, sana'y umunlad ang kabuhayan. Hindi ko akalain na ang unang pinagsusumamo ko matapos ang kasal ko ay ikaw. Ikaw pala. Pagod ka na ba matapos ang isang araw na pagtatrabaho? Song Zian, bakit nandito siya? Ayaw kong makita siya. Ngayon, lahat tayo, masaya at masigla, pero siya nakasimangot. Nakakasira ng saya. Nasa ibang bansa ang tatay ni Zian. Hindi na makabalik. Dumating siya bilang kinatawan ng ikalawang bahay. Nandito si Song Zian. Hindi siya magtatagal. Ninang, Song, nasa labas pa siya.
Itong lipstick mark mo, bakit hindi mo ito tinanggal? Ang mga bakas na iniwan ni Ginang. Song, paano ko naman kayang panasan?